Isang mapagpalang araw po muli, madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Ma'am Julia. Napatingin si Julia sa nurse habang hawak ang isang paper cup ng malamig ng kape. Pwede na po kayong pumasok sandali sa ICU. Tumango siya. 3 araw nang walang malay ang asawa niyan si Leo matapos maaksidente ang sasakyan nito. 3 araw din siyang halos hindi natulog. Habang naglalakad papunta sa ICU, napangiti pa siya na mapait. Leo, kapag nagising ka, promise, hindi na ako magagalit kapag iniiwan mong bukas ang toothpaste. Napabuntong hininga siya. Pati medyas mo, ako na ulit ang maghahanap. Napailing siya. Tignan mo, ako pa rin talagang panalo. Pagpasok niya sa ICU, nakita niya si Leo na nakakabit sa iba't ibang makina. Namula ang mga mata niya. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito. Hoy, mahina siyang umiti. Hindi pa tayo pas mag-away. Tumulo ang luha niya. Gumising ka na. Tahimik ang buong silid. Tanging tunog ng heart monitor ang maririnig. Biglang bumukas ang pinto. Mrs. Monteverde. Lumingon siya. Isang lalaking nasa 50 taong gulang ang nakatayo sa may pintuan. Nandito po ako para sa last will ni Mr. Leo Monteverde. Napakunot noo si Julia. Last will? Opo. Napatawa siya na mahina. Attorney, buhay pang asawa ko. Precaution lang po yun. Hindi niya pinansin. Ngunit makalipas ang ilang minuto, may inilapag na sobre ang abogado sa mesa. May bilin po siyang ibigay ito sakaling mangyari ang kinatatakutan. Kinabahan si Julia. Unti-unti niyang binuksan ang sobre. Ngunit bago pa niya mabasa, may babaeng biglang pumasok sa ICU. Naka-high heels, naka-designer bag, nakasuot ng puting dress. Parang siya pang asawa. Leo, mahinang sabi nito. Saka nito hinaplos ang buhok ng asawa niya. Naniga si Julia. Excuse me? Lumingon ang babae. Oh, gumiti ito. Ikaw palang legal wife. Napakunot noo si Julia. At ikaw? Gumiti ang babae. Isabel. Hindi pa rin nagsasalita si Julia. Ngunit ang sumunod na sinabi nito, parang kutsilyong bumaon sa dibdib niya. Ako ang babaeng mahal ni Leo. Tahimik ang buong ICU. Maging ang nurse sa labas ay napalingon. Napakurap si Julia. Ano sinabi mo? Ngumise si Isabel. Hindi ba niya sinabi? Lumapit pa ito. 5 taon na kami magkarelasyon. Isang malakas sa sampal ang tumama sa pisngi ni Isabel. Napaatras ito. Ulitin mo. Malamig na sabi ni Julia. Ngunit sa halip na magalit, tumawa lang si Isabel. Tignan mo na lang ang laman ng sobre. Bigla itong umalis. Naiwang nanginginig ang kamay ni Julia. Dahan-dahan niyang binuksan ang dokumento. Habang binabasa niyang bawat pahina, unti-unting namutla ang mukha niya. Lahat ng bahay, lahat ng shares, lahat ng bank accounts, lahat ng negosyo, nakapangalan kay Isabel Cruz. At sa pinakahuling pahina, may sulat kamay ni Leo. Julia, salamat sa lahat ng taon na inalagaan mo ko, pero hindi kita tunay na minahal. Si Isabel ang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Sana tanggapin mo ang desisyon ko. Parang huminto ang mundo. Unti-unting nalaglag ang mga papel mula sa nanginginig niyang mga kamay. Napaatras siya. Hindi niya namalayang napaupo siya sa malamig na sahig ng ICU. Tumulo ang luha niya ng tuloy-tuloy. Hindi. Mahina niyang bulong. Hindi ito si Leo. Ngunit sa likod ng pinto, tahimik na nakangiti si Isabel. At hindi alam ni Julia. Mas malala pang katotohanan naghihintay sa kanya. Tahimik na nakaupo si Julia sa hallway ng ospital. Nasa kantungan niya ang sobre.
Paulit-ulit niyang binabasa ang sulat ni Leo. Hindi pa rin niya matanggap. Imposible. Mahina niyang bulong. Hindi niya kayang gawin to sa akin. Bigla siyang napatawa. Ngunit kasunod noon ay malakas na hikbi. Ang tanga-tanga mo talaga, Julia. Napatingin ang ilan dumaraan sa kanya, ngunit wala na siyang pakialam. Sa kabilang dulo ng hallway, nakatayo sina Isabel at Attorney Reyes. Mahinang tumawa si Isabel. Naniwala naman agad. Mas mabuti nang maaga siyang mawala ng pag-asa. Ngumisi ang abogado. Huwag ka lang magkakamali. Hindi ako magkakamali. Hinaplos ni Isabel ang tiyan niya. Kapag namatay si Leo, ako na ang pinakamayamang babae. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si Julia para bumili ng tubig. Namumugto ang mga mata niya. Habang naglalakad, may narinig siyang pamilyar na boses. Baby, napahinto siya. Dahan-dahan siyang sumilip sa bahagyang nakabukas sa pinto ng consultation room. Nandoon si Isabel, kasamang OB-GYN. Congratulations, Miss Cruz. Ngumiti ang doktor. 8 weeks pregnant ka na. Napangiti si Isabel. Hindi na ako makapaghintay. Hindi ba masaya, Daddy? Mas lalo pang ngumiti si Isabel. Oo naman. Hindi na nakinig pa si Julia. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Napaatras siya. Nabitiwan niyang hawak na bote ng tubig. Napalingon ang lahat. Agad lumabas si Isabel. Nagkatinginan silang dalawa. Oh, ngumiti si Isabel. Nalaman mo na. Tahimik lang si Julia. Hindi niya mapigilang mapaluha. Matagal na ba? Mahinang tanong niya. Higit 5 taon. Parang sinuntok ang dibdib ni Julia. 5. Tumango si Isabel. Habang akala mong overtime si Leo, napangisi ito. Nasa kondo ko siya. Isang malakas sa sampal ang muling dumapo sa mukha ni Isabel. Ngunit ngumiti lamang ito. Tama na. Malamig nitong sabi. Ikaw ng talunanan. Biglang dumating ang isang nurse. Mrs. Monteverde. Agad na palingon si Julia. Gumalaw po yung kamay ng asawa niyo. Agad siyang tumakbo. Kasunod si Isabel. Pagpasok nila sa ICU, bahagyang iminulat ni Leo mga mata. Leo, lumapit si Julia. Ngunit, hindi siya nito tinignan. Ang unang hinanap ng mga mata nito ay Isabel. Napahinto si Julia. Mahina ang boses ni Leo. Baby, lumapit si Isabel. Naroon mismo sa harapan ng legal na asawa. Mahigpit itong hinawakan ng kamay ni Leo. Nandito ako. Ngumiti si Leo. Kumusta? Ikaw, kumusta ang baby natin? Parang may sumabog sa loob ng dibdib ni Julia. Hindi na siya makahinga. Napaatras siya. Unti-unting pumatak ang mga luha niya. Baby, mahinang ulit ni Leo. Ingatan mo siya. Tumango si Isabel habang umiiyak-iyak. Oo. Napatingin si Leo kay Julia. Wala man lamang pagsisisi sa mukha nito. Julia, mahina nitong sabi. Sorry. Napatawa si Julia, isang mapait na tawa. Sorry? Unti-unti siya lumapit. Sorry lang. Tahimik ang buong ICU. Maging ang mga nurse ay hindi gumagalaw. 11 taon kitang minahal, Leo. 11 taon kitang pinagsilbihan. Ako ang kasama mo nung wala kang pera. Ako nagbenta ng alahas ko para maipagamot ang mama mo. Ako nagpuyat habang binubuo natin ang kumpanya. Unti-unting tumulo ang luha niya. Tapos, sorry lang. Hindi makasagot si Leo. Puminga ng malalim si Julia. Alam niyang maaari siya magwala. Ngunit pinili niyang maging kalmado. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing sa kanyang daliri. Tinignan niya yon ng ilang segundo. Pagkatapos ay inilapag niya ito sa ibabaw ng kama ni Leo. Simula ngayon, mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. Patay na para sa akin ang lalaking minahal ko. Lumabas siya ng ICU nang hindi lumilingon. Pagdating sa hallway, hindi na niya napigilan. Napaupo siya sa sahig at napahagulgol. Hindi na kita mahal. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Kahit ang totoo,
Durog na durog pa rin ang puso niya. Ngunit sa mismong sandaling yon, may isang pares na matang tahimik na nakatingin sa kanya mula sa kabilang dulo ng hallway. Isang matangkad na lalaking nakasuot ng itim na suit. Malamig ang ekspresyon, matalim ang mga mata. Hindi siya lumapit. Tahimik lang niyang minasdan ng babaeng umiiyak sa sahig. Hindi alam ni Julia, ang lalaking iyon ang magiging dahilan kung bakit muli siyang matututong ngumiti. At ang pangalan niyon ay Joshua Villanueva. 3 araw matapos ang nangyari sa ospital, nakatunga nga lang si Julia sa kisame ng maliit na apartment na pansamantala niyang tinutuluyan. Nakasuot siya ng pambahay, magulo ang buhok, may yakap na malaking unan, at sa harapan niya, 3 balde ng ice cream, isang malaking supot ng chichirya, 2 bote ng soft drinks, at isang buong litsyong manok. "Hoy!" sabi ng matalik niyang kaibigan na si Attorney Teres Santiago habang nakahalukip-kip. "Uubusin mo ba lahat yan?" Tumango si Julia. "Hindi." Napangiti si Teres. "Akala ko naman, mamaya ko pakakainin yung manok." Napapigit si Teres. "Julia." Humigop ng soft drink si Julia. "Alam mo ba, hindi. Hindi ko rin alam." Napabuntong hininga si Teres. "Baliw. Ako ba?" "Hindi. Sino?" "Si Leo." Napanguso si Julia. Pareho kaming tanga. Tahimik silang dalawa. Biglang nagsalita si Julia. "Teres, kung papangit ba ako, iiwan mo rin ba ako?" Napahawak si Teres sa noo. "Ikaw talaga." "Seryoso ako." Tumayo si Teres at umupo sa tabi niya. "Makinig ka. Tignan mo ko." Unti-unting tumingin si Julia. "Ang iniwan kay isang lalaking walang utang na loob, hindi dahil may kulang sa'yo. Hindi ka nabigo bilang asawa. Siyang nabigo bilang tao." Tahimik na tumulo ang luha ni Julia. Napangiti siya. "Teres, bakit? Pwede ba kitang ampunin?" Napatawa si Teres. "Hoy, libre bang pagkain?" Napatawa rin si Julia kahit umiiyak. "Ayan," sabi ni Teres. "Mas bagay sa'yo yung tumatawa." Kinabukasan, nagkita sila sa law office. May inilapag na makapal na folder si Teres. "Nakapag-imbestiga na ako." Napakunot noo si Julia. "Anong meron? Tignan mo." Binuksan niya ang folder. Puro bank records, transfer of funds, company transactions, invoices. Anong ibig sabihin nito? Napangiti si Teres. Habang nagpapakasaya sina Leo at Isabel, ninanakawan nilang kumpanya. Nanlaki ang mata ni Julia. Hindi lang yon. May nilabas pa itong medical document. "Tignan mo to." Binasa ni Julia. Unti-unti siyang napakunot noo. "Medical result?" Tumango si Teres. "Ito yung fertility test ni Leo." Ilang segundo siyang natahimik. Pagkatapos, napatingin siya kay Teres. "Huwag mong sabihin." Tumango ito. "Baog si Leo." Nanigas si Julia. "Ibig sabihin, oo. Hindi niya anak yung dinadala ni Isabel." Tahimik ang buong opisina. Makalipas ang ilang segundo, napakamot si Julia sa ulo. "Sandali, sige. Kung hindi kay Leo, kanino?" Napailing si Teres. "At yan yung alamin natin." Napabuntong hininga si Julia. "Sana pala. Bakit?" "Nag-DNA test muna sila bago nag-cheat." Hindi napigilan ni Teres. Tumawa ito na malakas. "Ikaw talaga? Umiiyak ka na nga, nakakapagbiro ka pa." Ngumiti si Julia. "Kapag hindi ako nagbiro, baka mabaliw ako." Tahimik na tumingin si Teres sa kaibigan. Mas lalo siyang humanga rito. Kahit wasak ang puso, pinipili pa rin itong ngumiti. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, isang itim na Rolls Royce ang uminto sa harap ng Villanueva Holdings. Bumabang isang matangkad na lalaki, nakaitim na suit, malamig ang tingin, diretso ang lakad. Lahat ng empleyado ay automatikong yumuko. "Good morning, Sir Joshua." Tumango lamang ito. Pagpasok sa elevator, may isang empleyadong natapunan ng kape sa hip. Napatingin si Joshua. "Linisin." "Opo, sir." Mabilis na yumuko ang empleyado. Napabuntong hininga ang sekretarya.
Hindi talaga marunong umiti si Sir. Pagdating sa opisina, may pumasok na matandang babae. Naku apo, napabuntong hininga si Joshua. Lola, ang sungit mo na naman. Busy ako. Busy ka rin ng 1 taon. Tapos, single ka pa rin. Napapikit si Joshua. Lola, anak, sabi ng matanda. Hindi ka kumpanya. Tao ka. Hindi sumagot si Joshua. At isa pa, ano na naman? Umalis ng 12 kasambahay. Napahawak siya sa noo. Bakit? Pinaiyak mo? Hindi. Oo. Sinabihan ko lang na huwag lagyan ng asukal yung black coffee. Tapos, nilagyan niya ng condensed milk. Napatawa ang lola. Ikaw talaga. Huminga ng malalim ang matanda bago ngumiti ng makahulugan. Huwag kang mag-alala. Bakit? May nakita na akong bagong kasambahay. Ayoko. Hindi mo pa nga nakikita. Ayoko pa rin. Ngumiti ang lola. Kapag nakita mo siya, sigurado akong magbabago ang buhay mo. Napailing si Joshua. Wala nang makakapagpabago sa buhay ko. Ngunit hindi niya alam. Sa mismong oras na yon, may isang babaeng palabas ng law office habang may dalang lumang maleta at nakangiting nagsasalita mag-isa. Sige Julia, kaya mo to. Kasambahay muna. Malay mo, ang susunod na amo mo, mas gwapo kaysa sa ex mong mukhang bangus. Napatawa siya sa sarili. Hindi niya napansing may paparating na lalaki mula sa kabilang direksyon. Diretsyong nagbanggaan silang dalawa. Tumila po ng mga papeles na lalaki at ang maleta ni Julia ay bumukas. Lumabas ang lahat ng laman nito, kasama ang isang pink na pantulog na may print ng maliliit na pato. Napapikit si Julia. Ay, patay! Unti-unti niyang inangat ang tingin at nakita niyang lalaking nakasimangot na nakatingin sa kanya. Si Joshua Villanueva. Tahimik ang labi ng Villanueva Holdings. Lahat ng empleyado ay napatigil. Nakalat sa marmol na sahig ang mga gamit ni Julia. May toothbrush, may tsinelas, may lumang teddy bear, may kaldero. At ang pinakakinakahiya niya, isang pink na pantulog ng may maliliit na dilaw na pato. Napapikit si Julia. Lupa, buksan mo na ako. Tahimik niyang dinampot ang pantulog. Ngunit isang pares sa mamahaling sapatos ang nauna rito. Inangat niyang tingin. Si Joshua. Hawak nito ang pantulog. Walang emosyon ang mukha. Sa'yo to? Tanong nito ng seryoso na mula ang mukha ni Julia. Sir, pwede bang huwag mo nang itaas? Marami pong taong nanonood. Tahimik pa rin nakatingin si Joshua. Parang ini-inspeksyon ng pantulog. Pagkatapos ay sinabi nito ng diretsyo. Mahilig ka pala sa pato. Napakamot si Julia sa ulo. Hindi po. Regalo lang yan ng nanay ko. Komportable kasi. Biglang sumingit ang gwardya. Sir, ipatapon ko na po ba yung babaeng ito? Baka istorbo. Napalingon si Joshua. At sino nagsabing istorbo siya? Napatras ang guard. Wala po sir. Tahimik na ibinalik ni Joshua ang pantulog kay Julia. Mag-ingat ka sa paglalakad. At naglakad na ito papasok ng elevator. Naiwang nakatulala si Julia. Ay grabe, bulong niya. Ang guwapo. Hindi nga lang marunong umiti. Habang nasa elevator si Joshua, napansin ng sekretarya niyang si Mia na bahagya itong napailing. Sir, tahimik lamang ito. May problema po ba? Wala. Sigurado? Matagal bago sumagot si Joshua. Bakit may nagdadala ng kaldero sa business district? Napigilan ni Mia ang tawa. Samantala, sa labas ng building, patuloy na naglalakad si Julia habang kinakausap ang sarili. Julia, ang galing mo. Sa dami ng tao, CEO pa talaga yung nabangga mo. Napabuntong hininga siya. Tapos, pantulog mo pa yung pinakita mo. Bigla siyang napatawa. Naku mama, kung nakita mo lang yun, baka tinakwil mo na ako. Makalipas ang isang oras, nakarating siya sa isang malaking mansyon. Napakanga siya. Sus Mariosep, bahay ba to o airport? Lumabas ang isang matandang babae. Napakabait ng ngiti. Ikaw ba si Julia? Opo, ako si Doña Corazon.
Paggalang na yumuko si Julia. Good afternoon po. Hindi napigilan na matanda ang mapangiti. Ang ganang aura ng batang ito. Halika, ipapakita ko sa iyo ang bahay. Habang naglalakad sila, hindi mapigilan ni Julia ang mamangha. Donya, ilang barangay po yung sakop ng bahay niyo? Napatawa ang matanda. Hindi naman. Akala ko po kasi kailangan ng tricycle para makarating sa kusina. Tumawa ng malakas si Doña Corazon. Makalipas ang ilang minuto, napadaan sila sa malaking library. Napansin ni Julia ang isang napakalaking portrait. Ang gwapo naman ito, sabi niya. Artista po ba? Napangiti ang Donya. Hindi, apo ko. Biglang natigilan si Julia. Unti-unti niyang nilapitan ng larawan. Nanlaki ang mga mata niya. Hala! Siya ang lalaking nabangga niya kanina, ang masungit na CEO. Donya, mahinang sabi ni Julia. Siya po ba yung amo ko? Oo. Parang gusto nang tumakbo ni Julia palabas. Pwede pa po bang umatras? Napakunot noo ang matanda. Bakit naman? Parang gusto niya po akong ipakulong. Napatawa na naman si Doña Corazon. Hindi. Mabait ang apo ko. Napabulong si Julia. Kung mabait yun, di siguro unicorn ako. Bandang 5:00 ng hapon, huminto ang itim na Rolls Royce sa tapat ng mansyon. Bumaba si Joshua. Pagpasok niya sa sala, narinig niyang isang pamilyar na boses mula sa kusina. Aray! Mainit! Ay Diyos ko! Nasa bang kang asukal dito? Napapikit si Joshua. Lola, ano naman yan? Ngumiti si Doña Corazon. Bagong kasambahay. Makalipas ang ilang segundo, lumabas si Julia mula sa kusina. May harina sa pisngi, may hawak na sandok, at pagtingin niya sa sala, nagkatinginan silang dalawa. Nanlaki ang mata ni Julia. Hala, ikaw? Malamig namang nagsalita si Joshua. Ikaw na naman. Tahimik ang buong sala. Pagkatapos, napakamot si Julia sa ulo. Ngumiti siya ng alanganin. Sir, promise hindi ko po sinasadya. Napabuntong hininga si Joshua sa isip niya. Mahabang pasensya ang kakailanganin ko sa babaeng ito Samantalang sa isip naman ni Julia, mukhang bawat araw ko rito, parang final interview sa impyerno. Ngunit walang kaalam-alam ang dalawa na ang banggaang ito ang magiging simula ng isang pag-ibig na babago sa kanilang mga buhay. 5:00 pa lang ng umaga, gising na si Julia. First day mo, Julia. Kailangan perfect. Huminga siya ng malalim. Impress natin ang masungit na CEO. Pagpasok niya sa napakalaking kusina, napanganga siya. Grabe, mas malaki pa to sa apartment ko. Nagsimula siyang magluto ng almusal. Egg, bacon, pancake, coffee. Ngunit habang nagluluto, nagsimula na naman siyang kumausap sa sarili. Julia, huwag kang kabahan. Kung nasurvive mo yung ex mong maloloko, masosurvive mo rin ang amo mong freezer ang mukha. Hindi niya namalayang unti-unti nang umuusok ang kawali. Ha? Napalingon siya. Ay, nasusunog! Nagkagulo siya sa kusina. Hinahanap ang takip. Imbes sa tubig, ang nakuha niya ay harina. Biglang kumalat ang puting harina sa buong kusina. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Joshua. Huminto ito. Tahimik. Tinignan ang kusina. May usok, may harina sa hangin. At sa gitna, nakatayo si Julia. Mukha na siyang multo sa kapal ng harina sa mukha. Nang makita niya si Joshua, ngumiti siya ng pilit. Good morning po, sir. Surprise! Tahimik pa rin si Joshua. Pagkatapos ng ilang segundo, mahinang sinabi nito. Nasusunog yung bacon. Napalingon si Julia. Ay! Tumakbo siya pabalik sa kalan. Patay! Tinanggal niya ang kawali. Pero dahil mainit, naibato niya ito sa ere. Buti na lang. Mabilis sa nasalo ni Joshua ang kawali. Tahimik nitong binalik sa mesa. Napakamot si Julia sa ulo. Sir, reflex lang po. Hindi sumagot si Joshua. Kinuha nitong isang tissue. Tahimik nitong inabot kay Julia. May harinak sa ilong. Napahawak si Julia sa ilong. Namula mukha niya.
Salamat po. Pag-aalis si Joshua, napabuntong hininga siya. Hindi pala siya sumisigaw. Mas nakakatakot pala kapag tahimik. Nakaupo na sa hapag sina Joshua at Doña Corazon. Inihain ni Julia ang pagkain. Pagkakita ni Joshua sa bacon, bahagya nitong itinaas ang kilay. Charcoal flavor? Napatingin si Julia. Sir, uso po ngayon yung smoky. Napatawa si Doña Corazon. Julia, ano po? Huwag mo nga lokohin ang apo ko. Napakamot si Julia. Kasi po, nagsunog ako tapos nanghihinayang akong itapon. Hindi napigilan na matandang pagtawa. Si Joshua naman, tahimik lang na kumain. Pagkalipas ng ilang segundo, napangiwi. Maalat. Napapikit si Julia. Patay. Bigla siya lumapit. Sir, huwag yun na pong ubusin. Kukuha ko ng bago. Ngunit umiling si Joshua. Hindi na, kakainin ko na. Nagulat si Julia. Talaga po? Tumango ito. Ayoko magsayang ng pagkain. Sandaling natahimik si Julia. Sa unang pagkakataon, may nakita siyang kabutihan sa likod ng malamig na mukha ng lalaki. Nagdidilig si Julia ng mga halaman sa hardin. Habang nagdidilig, kumakanta siya. Pero sintonado. Ate Julia, mali yata yung lyrics. Talaga? Oo. Kaya pala, walang pumapalakpak. Napatawa ang mga kasambahay. Sakto naman dumaan si Joshua. Narinig niya ang pagkanta ni Julia. Napailing siya. Pati kanta, ginagawang comedy. Habang nagdidilig, hindi napansin ni Julia na nakatapak siya sa hose. Pagbitaw niya, diretsong tumalsik ang tubig. At basang-basa si Joshua mula ulo hanggang paa. Tahimik ang buong hardin. Pati mga ibon. Parang natahimik. Namutla si Julia. Sir, promise hindi po ito blessing. Aksidente lang po. Unti-unting lumapit si Joshua. Tumutulo pang tubig sa buhok nito. Ano ang nangyari? Napayuko si Julia. Dinidiligan ko po yung halaman. Tapos, ikaw po yung tumubo. Tahimik. 2 segundo. 3 segundo. Biglang tumalikod si Joshua. Naglakad na lamang ito papasok ng bahay. Pagkalayo nito, huminga ng malalim si Julia. Ay, salamat Lord, hindi ako pinatay. Sa ikalawang palapag, tahimik na pinagmamasdan ni Doña Corazon ang Excel. Napansin niyang isang bagay na hindi niya nakita sa apo sa loob ng maraming taon. Habang paakyat si Joshua sa hagdan, halos hindi mahalata. Ngunit bahagyang umangat ang sulok ng labi nito. Napangiti ang matanda. Mahina niyang bulok. Sa wakas, napangiti ka rin, apo. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, nakapikit si Leo sa kanyang hospital room habang pinipirma ni Isabel ang ilang papeles. Ngunit wala silang kaalam-alam na nagsimula ng mangalap ng matitibay na ebidensya si Attorney Teres. At ang unang lihim na kanyang natuklasan ay sapat upang tuluyang sirain ng mundo ni Leo at Isabel. 2 linggo ang lumipas, unti-unti nang nasanay ang buong mansyon sa presensya ni Julia. Hindi na tahimik ang bahay. May naririnig ng tawanan ng mga kasambahay. Pati ang matandang hardinero ay napapangiti na. Laging may baon na biro si Julia. Isang umaga, nagdidilig ang hardinero. Lumapit si Julia. Manong, bakit parang malungkot yung mga rosas? Napatingin na matanda. Bakit naman? Kasi po wala silang kadate. Napailing hardinero. Ikaw talaga. Biglang dumaan si Joshua. Narinig niya ang usapan. Tahimik lang siyang naglakad. Pero napansin ng hardinero. Bahagya na namang umangat ang sulok ng labi ng CEO. Samantala sa Monteverde Hospital, tuluyan ang nakalabas si Leo. May tungkod pa itong ginagamit. Ngunit mas mabilis ang paggaling nito kaysa sa inaasahan ng doktor. Paglabas niya ng ospital, agad niyang hinanap si Julia. Napatingin si Isabel sa sinabi ng kanyang asawa. Nasaan ang asawa ko? Leo, wag mo na siyang isipin. Ngunit hindi sumagot si Leo. Tahimik siyang tumingin sa wedding ring na suot pa rin niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang lungkot. Hindi dahil mahal pa niya si Julia, kundi dahil wala ng taong laging nag-alaga sa kanya. Sa law office,
Julia, tumingin siya kay Attorney Teres. Nakahanda ng mga dokumento. Anong dokumento? Petisyon para ipawalang bisa ang will. At mga kasong isasampalaban kina Leo, Isabel at Attorney Reyes. Tahimik na binasa ni Julia ang mga papeles. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Teres, ayoko nang gumanti dahil lang nasaktan ako. Napangiti si Teres. Alam ko. Gagawin natin to dahil ninakawan ka nila at niloko nila yung kumpanya. Tumango si Julia. Tama. Sa pagkakataong ito, hustisya nga habulin natin. Isang hapon, may delivery na dumating. May malaking basket ng prutas, kasamang isang bouquet ng puting rosas. Napangiti si Julia. Hala, para kanino kaya? Binasa niyang card. For Julia. Nanlaki ang mata niya. Ako? Sakto namang bumaba si Joshua. Napansin niya mga bulaklak. Kanino yan? Mahinang tanong niya. Hindi ko rin po alam eh. Binasa ni Julia ang card. Julia, patawarin mo ko. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Leo. Biglang natahimik ang buong sala. Napatingin ang mga kasambahay kay Joshua. Tahimik ito nakatitig sa mga bulaklak. Pagkatapos ay malamig na nagsalita. Itapon mo. Nagulat si Julia. Ha? Bulok ng intensyon. Hindi na kailangan ng bulaklak. Tahimik ang buong sala. Hindi makapaniwala si Julia. Nagsalita siya ng mahaba. Napakamot siya sa ulo. Sir, sayang naman, mahal yata to. Tinignan siya ni Joshua. Mahal? Opo. Pwede ko sanang ipamigay sa simbahan. Napapuntong hininga ang lalaki. Bahala ka. At umakyat na ito. Ngunit hindi napansin ni Julia na mahigpit na palang pagkakahawak ng CEO sa hawakan ng hagdan. Sa silid ni Joshua, kumatok si Doña Corazon. Pumasok ka. Umupo ang matanda sa sofa. Apo. Bakit? Nagsaselos ka ba? Napakunot noo si Joshua. Hindi. Sigurado? Oo. Tiyak? Oo. Ngumiti ang matanda. Bakit 3 beses ka sumilip sa bintana para tignan kung tinanggap ni Julia ang bulaklak? Tahimik si Joshua. Hindi siya agad nakasagot. Makalipas ang ilang segundo. Baka lokohin na naman siya. Napangitian doon niya. Hindi lang yon. Hindi na sumagot si Joshua. Sa totoo lang, hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Bakit parang ayaw niyang may ibang lalaking nagpapangiti kay Julia? Kinabukasan, nagpunta si Julia sa supermarket para bumili ng mga kailangan sa mansyon. Paglabas niya, may isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa harapan niya. Bumukas ang pinto. Lumabas si Leo. Payat na ito. May bakas pa ng aksidente sa mukha. Tahimik silang nagkatinginan. Julia, mahina ang boses si Leo. Pwede pa tayo mag-usap? Nanatiling kalmado si Julia. Anong pag-uusapan natin? Nagkamali ako. Alam ko. Patawarin mo ko. Ngumiti si Julia. Ngunit hindi iyon ngiting masaya. Isa yung ngiting puno ng pagod. Leo, ang kapatawaran, maibibigay ko. Pero ang pagmamahal, hindi na. Tumahimik si Leo. Sana, pwede tayo magsimula ulit. Umiling si Julia. Late ka na. Eksaktong sandaling yon, may isang pamilyar na boses ang narinig nila. Julia! Sabay silang lumingon. Isang itim na luxury SUV ang huminto sa gilid. Bumaba si Joshua. Nakaputing long sleeves. Diretso ang tingin kay Leo. Lumapit siya kay Julia. Wala ka bang kasama? Mahinang tanong niya. Sir, nagkataon lang po. Tumango si Joshua. Pagkatapos ay tumingin kay Leo. Malamig ang kanyang boses. Tinanggihan ka na, rumespeto ka. Nanigas si Leo. Sino ka? Tahimik na sumagot si Joshua. Ang taong hindi hayaang masaktan siya ulit. Nagkatinginan ang dalawang lalaki at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Leo ang kakaibang kaba. Hindi dahil sa yaman ni Joshua, kundi dahil nakita niya sa mga mata ni Julia. Wala nang dating pagtingin na para lamang sa kanya. Tahimik ang biyahe pa uwi. Nasa loob ng itim na SUV sina Julia at Joshua. Pareho silang walang imik.
Paminsan-minsan lang ay sumusulyap si Julia sa lalaking nasa driver's seat. Grabe, mas tahimik pa to sa library. Hindi na niya napigilan. Sir, hindi ito lumingon. Ano? Galit po ba kayo? Hindi. Sigurado? Oo. Bakit parang gusto niyo sakalin yung manibela? Napatingin si Joshua sa mga kamay niya. Napansin niyang mahigpit nga ang hawak niya rito. Bahagya niya itong niluwagan. Wala. Napangiti si Julia. Sabi ko na nga ba? Ano? May pakialam kay sa akin. Tahimik muli ang sasakyan. Pagkaraan ng ilang segundo. Hindi. Diretsong sagot ni Joshua. May pakialam ako sa empleyado ko. Napailing si Julia. Sus, denial pa. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ni Doña Corazon. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Ngunit napansin niyang seryoso ang mukha ni Joshua. Maya-maya, lumapit siya kay Julia. Ano nangyari? Nagkita po kami ng ex-husband ko. Biglang nagbagong ekspresyon ng matanda. Hindi ka naman sinaktan. Umiling si Julia. Hindi po. Mas may nanakot pa nga sa kanya. Napatingin siya kay Joshua na paakyatan ng hagdan. Napangitian doon niya. Kinagabihan, habang naguhugas ng pinggan si Julia, may tumunog na cellphone. Unknown number. Hello? Julia. Nanigas siya. Boses si Leo. Pwede ba tayo magkita bukas? Wala na tayong dapat pag-usapan. Please. Isang beses lang. Tungkol ito sa will. Napahinto si Julia. Anong tungkol sa will? Hindi ko masasabi sa telepono. Pagkatapos noon, pinatay na ni Leo ang tawag. Kinabukasan, maagang nagpaalam si Julia kay Doña Corazon. May aasikasuhin lang po ako. O sige anak. Hindi niya alam. Tahimik lang siyang pinagmamasdan ni Joshua mula sa ikalawang palapag. Makalipas ang ilang minuto, lumabas din ito ng mansyon. Sa isang tahimik na cafe, naunang dumating si Leo. Pagdating ni Julia, tumayo ito. Salamat at pumunta ka. Huwag na nating patagalin. Diretso siyang umupo. Anong gusto mong sabihin? Huminga ng malalim si Leo. Julia, hindi ko alam ang buong nilalaman ng will. Napakunat noo siya. Ano? Pinapirma lang ako ni Attorney Reyes. Sinabi niya ang protection lang daw yun. Tahimik na nakinig si Julia. Pero alam ko nagkasala ako at hindi ko na mababawi yun. Tumulo ang luha ni Leo. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kalaki yung nawala sa akin. Tahimik lang si Julia. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ngunit puno iyon ng lungkot. Leo, ang problema sa ibang tao, kapag nasa kanila pang isang bagay, hindi nila ito pinapahalagahan. Kapag nawala na, doon lang nila hahanapin. Napayuko si Leo. Tama ka. Sa labas ng cafe, hindi alam ni Julia, may isang sasakyang nakaparada sa kabilang kalsada. Nasa loob si Joshua. Hindi siya bumaba. Hindi siya nakialam. Pero hindi rin siya umalis. Mahigpit lang ang hawak niya sa manibela. Bakit ang tagal nila mag-usap? Hindi niya maintindihan ng sarili. Hindi naman niya karapatan na magselos. Pero bakit? Parang may kumikirot sa dibdib niya. Sa loob ng cafe, tumayo na si Julia. Hanggang dito na lang. Julia, lumingon siya. Masaya ka na ba? Ngumiti siya. Hindi pa. Pero, unti-unti na akong bumabangon. At alam mo kung bakit? Umiling si Leo. Dahil sa wakas, nakilala kong sarili kong halaga. Hindi na siya lumingon pa. Diretso siyang lumabas. Paglabas niya ng cafe, nagulat siya. Nakatayo si Joshua sa tabi ng sasakyan. Naka-cross arms, malamig ang mukha. Sir? Ayos ka lang? Opo. Tahimik itong tumingin sa kanya. Umiyak ka. Napahawak si Julia sa pisngi. Hindi niya namalayang may bakas pa pala ng luha. Ngumiti siya. Okay lang po. Luha lang yan. Libre. Ilan segundo siyang tinitigan ni Joshua. Pagkatapos ay may inilabas itong puting panyo. Iniabot sa kanya. Hindi bagay sa iyong umiiyak. Nanlaki ang mata ni Julia. Napatingin siya sa panyo. Pagkatapos ay sa mukha ni Joshua. Sir, nag-aalala po ba kayo?
Bahagyang umiwas ang tingin ng CEO. Sumakay ka na. Magla-lunch tayo. Ha? Nagugutom ako. Napangiti si Julia. Sa isip niya. Sigurado kung hindi lang siya gutom. At sa unang pagkakataon, mula nang gumuho ang mundo niya, may isang taong tahimik na nagpapaalala sa kanya na hindi lahat ng lalaki ay marunong manloko. May mga lalaking hindi man mahusay magsalita, pero mahusay magparamdam na hindi ka nag-iisa. Tahimik ang loob ng isang maliit ngunit eleganteng restaurant. Hindi ito mamahalin gaya ng inaasahan ni Julia. Simple lang, may mga halaman, tahimik ang tugtog, at halos walang tao. Napatingin siya kay Joshua. Sir, bakit dito tayo? Umupo si Joshua at inabot ang menu. Dito masarap eh. Tapos, napangiti si Julia. Talagang tipid magsalita. Binukulat niya ang menu. Pagkalipas ng ilang segundo, nanlaki ang mata niya. Sir, napatingin si Joshua. Bakit? Ang mahal. Ito palang steak. 3 buwan ko ng ulam ang sardinas. Hindi napigilan ni Joshua. Bahagyang natawa. Hindi malakas pero sapat para marinig ni Julia. Natigilan siya. Nanlaki ang mata. Sir, napakunot noo si Joshua. Ano? Ngumiti kayo. Tahimik ulit ang lalaki. Wala. Meron! Hindi. Oo! Napailing si Joshua. Sa kabilang mesa, napatingin ang waiter. Himala, napangiti si Sir Joshua. Habang kumakain, inilapag ang steak ni Julia. Napanganga siya. Sir, pwede bang magtanong? Ano? Paano kinakain to? Tahimik na tumingin si Joshua. May kutsilyo. Ay, akala ko kakagatin. Napailing na naman si Joshua. Kinuha nitong kutsilyo tinidor. Tahimik nitong hiniwang steak ni Julia. Pagkatapos ay ibinalik sa harapan niya. Eto, natigilan si Julia. Hindi siya nakapagsalita. Mabait palang lalaking ito. Hindi lamang marunong magpakita. Mahina siyang umiti. Salamat. Biglang may lumapit na batang nagbebenta ng sampagita. Kuya, bili po kayo. Tahimik na tumingin si Joshua. Hindi siya nagsalita. Ngunit si Julia ang unang kumilos. Halika. Magiliw niyang kinausap ang bata. Nag-aaral ka ba? Opo. Anong grade mo? Grade 4 po. Gumiti si Julia. Binili niya lahat ng sampagita. Hindi para isuot, kundi para hindi na umikot pang bata sa gabi. Umuwi ka na. Kumain ka. Nanlaki ang mata ng bata. Salamat po. Pagkaalis nito, tahimik lang na nakatingin si Joshua kay Julia. Bakit? Tanong niya. May mali po ba? Umiling si Joshua. Wala naman. Kung ganon, bakit po kayo nakatingin? Matagal bago sumagot ang CEO. Dahil kahit nasaktan ka, marunong ka pa rin maging mabuti. Natahimik si Julia. Ilang segundo siyang nakatingin sa mesa. Pagkatapos ay ngumiti. Dati po may nagsabi sa akin, wag daw ako magbabago dahil lang may taong nanakit. Kasi kapag ginawa ko raw yun, sila yung mananalo. Tahimik na nakinig si Joshua at sa loob-loob niya, lalong humanga ang tingin niya sa babaeng nasa harapan. Samantala, sa opisina ni Isabel, nagtapon ito ng folders sa mesa. Bakit hindi pa rin natin makuha natitirang shares? Nanginginig na tanong nito. Napayuko ang accountant. Mama, na-freeze na po yung accounts. Nanlaki ang mata ni Isabel. Sinong gumawa? Attorney Teres po. Biglang tumayo si Isabel. Ano? Sa law office, ngumiti si Teres habang kausap ang isang investigator. Sigurado ka? Opo. Nakuha na namin ng CCTV at pati bank records. Napangiti si Teres. Magaling. Ngayon, oras na para ihanda ang unang kaso. Sa restaurant, patapos na silang kumain. Biglang nagsalita si Julia. Sir, ano? Salamat. Bakit? Sa lunch. Wala yon. Hindi. Malaki yon. Napangiti siya. Kasi ilang buwan na akong hindi nakakakain ng walang iniisip. Tahimik si Joshua. Pagkatapos ay nagsalita. Simula ngayon kapag kasama mo ko, hindi mo kailangang isipin na nakaraan. Natigilan si Julia.
Hindi niya inaasahang manggagaling iyon sa isang lalaking halos hindi magsalita. Bigla siyang napangiti. Sir? Kung hindi ko po alam, iisipin kong nililigawan niyo ako. Tahimik. 3 segundo. 4, 5 segundo. Pagkatapos, diretsyong sumagot si Joshua. Hindi ko sinabi na hindi. Nanlaki ang mata ni Julia. Ha? Tahimik na tumayo si Joshua. Tara, may pupuntahan pa tayo. Naiwan si Julia sa kinaupuan. Namumula ang buong mukha. Napahawak siya sa dibdib. Diyos ko, ito ba yung masungit? Bakit parang marunong palang magpakilig? Hindi niya napansin na sa kabilang bahagi ng restaurant, may isang babaeng lihim na kumukuha ng litrato nilang dalawa. At nang makita niya mukha ng babae, nanlaki ang kanyang mga mata. Si Isabel, mahigpit nitong kiniyom ang cellphone. Julia, bakit buhay na buhay ka pa? At sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot ang babaeng minsang inakala niyang tuluyan na niyang natalo ang legal na asawa. Kinabukasan, maagang gumising si Julia. Habang nagluluto ng almusal ay hindi pa rin mawala ang ngiti sa kanyang labi. Napansin iyon ni Aling Nena, ang kusinera. O Julia, bakit parang nanalo ka sa loto? Napailing si Julia. Hindi po. Bakit parang namumulang pisngi mo? Wala po. Sigurado. Napabuntong hininga si Julia. Nanaginip lang po ako. At ano namang panaginip? Ngumiti si Sir. Natawa si Aling Nena. Hindi na panaginip yon. Totoo na. Natigilan si Julia. Ha? Lagi na kita nakikita. Kapag ikaw ang kausap, iba mukha ni Sir. Napailing si Julia. Hindi po, mukha lang. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, nakangisi si Isabel habang kausap ng isang online entertainment blogger. Gusto mo ba ng malaking balita? Napangiti ang blogger. Anong klaseng balita? May relasyon ang CEO ng Villanueva Holdings at ang kasambahay niya. Nanlaki ang mata ng blogger. Sigurado ka? Ngumisi si Isabel. May inilabas itong mga litrato. Ang larawan ni Julia at Joshua sa restaurant. At ang eksenang nasalo ni Joshua si Julia sa balkonahe. May ebidensya ako. 10:00 ng umaga, biglang nagring ang cellphone ni Mia, ang sekretary ni Joshua. Sir, lumapit siya sa opisina. May problema po. Tahimik na tumingin si Joshua. Ano? Iniabot ni Mia ang tablet. Naroon ang isang article. Bilyonaryo CEO may relasyon sa kasambahay. May kasunod pang mga larawan. Tahimik na binasa ni Joshua. Samantala, sa mansyon, naglilinis si Julia nang biglang mag-vibrate ang cellphone niya. Pagbukas niya, nanlaki ang mga mata niya. Hala, anong kalokohan to? Bigla siyang kinabahan. Baka matanggal ako sa trabaho. Tanghali, katatapos lang maglinis si Julia nang may humintong 3 sasakyan sa tapat ng mansyon. Sunod-sunod na bumaba ang mga reporter. May kamera, may mikropono, may live stream pa. Miss Julia, totoo bang kayo yung bagong girlfriend ni Sir Joshua? Kasambay lang ba talaga kayo? Nabuntis na po ba kayo? Napasingap ang buong staff. Namutla si Julia. Ano? Hindi po. Hoy, sino bang gumawa ng balitang yan? Ngunit lalong nag-ingay ang media. May reporter pang halos ipasok ang mikropono sa mukha niya. Bigla siyang napaatras. Hindi siya sanay sa ganun sitwasyon. Unti-unti siyang natataranta. At eksaktong sandaling yon, may isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw. Enough! Tumigil ang lahat. Maging ang mga kamera, sabay-sabay silang napalingon. Dahan-dahang bumaba si Joshua mula sa kanyang sasakyan. Nakaitim na suit, diretsyon lakad, malamig ang mukha. Huminto siya sa tabi ni Julia. Hindi niya ito tinignan. Pero bahagya siyang humakbang sa harapan nito. Parang automatikong hinaharangan ng mga reporter. Sir, totoo po ba yung balita? Tahimik na sumagot si Joshua. Hindi. Kasambay siya at empleyado ko. Tumango ang mga reporter, ngunit may isang babae ang muling nagtanong. Kung ganon, bakit niyo siya pinagtatanggol? Tahimik ang paligid. Lahat naghihintay sa isasagot ng CEO. Huminga ng malalim si Joshua.
Pagkatapos ay diretsyon tumingin sa camera. Sa kumpanya ko at sa bahay ko, hindi ko hinahayang binabasto sa mga taong nagtatrabaho ng marangal. Kung may gusto kayong itanong, sa akin yung itanong, wag sa kanya. Tahimik ang buong paligid. Unti-unting namula ang mga mata ni Julia, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa unang pagkakataon matapos siyang ipahiya ni Leo. May isang lalaking tumayo para protektahan siya. Hindi dahil asawa siya, hindi dahil may kapalit, kundi dahil naniniwala ito karapat-dapat siyang igala. Sa loob ng mansyon, pagkaalis ng media, tahimik lang si Julia. Lumapit si Joshua. Ayos ka lang? Tumango siya. Opo. Ngunit biglang tumulo ang luha niya. Sir, pasensya na. Bakit? Nadadamay kayo dahil sa akin. Tahimik na tumingin si Joshua sa kanya. Pagkatapos ay iniabot ang isang panyo. Pakinggan mo ko. Tumango si Julia. Walang taong dapat humingi ng tawad dahil lang siya yung naging biktima. Hindi na napigilan ni Julia. Tuluyan na siyang napaiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umiiyak dahil sa sakit. Umiiyak siya dahil unti-unti na niyang nararamdaman kung paano tratuhin ng isang tunay na lalaki ang isang babaeng nasaktan. Sa kabilang panig, galit na galit si Isabel. Bakit hindi gumana? Ibinato niya ang cellphone sa sahig. Nakakabwisit! Imbes na masira sila, mas lalo pang kinalig yung mga tao. Lumapit si Atty. Reyes. Kumalma ka. Hindi! Hindi pwedeng sumaya si Julia. Ngumiti ang abogado. Kung ganon, oras na para gamitin natin ang pinakamalakas nating alas. Napatingin si Isabel. Ano yon? Mahinang ngumise si Atty. Reyes. Ang peking testamento at ang lihim na wala pang nakakaalam. Nagkatinginan silang dalawa at nagsimula na naman silang magplano ng panibagong panlilinlang. Lumipas ang ilang araw, unti-unti nang humupang issue sa social media. Ngunit hindi pa rin mapalagay si Julia. Habang nagdidilig siya ng mga halaman sa hardin, malalim ang iniisip niya. Napansin iyon ni Doña Corazon. Anak, napalingon si Julia. Bakit parang ang tahimik mo ngayon? Ngumiti siya, pero halatang pilit. Wala po. Umupo ang matanda sa tabi niya. Hindi mo kayang lokohin ng isang lola. Napabuntong hininga si Julia. Natatakot lang po ako. Sa ano? Baka dahil sa akin, masira ang pangalan ni Sir Joshua. Hinawakan ni Doña Corazon ang kamay niya. Julia, hindi madaling masira ang pangalan ng taong namumuhay ng marangal. At ang apo ko, hindi yun gumagawa ng bagay na pagsisisihan niya. Napangiti si Julia. Sa Villanueva Holdings, sunod-sunod ang meeting ni Joshua, ngunit hindi siya makapag-concentrate. Sir, tawag ni Mia. Hinihintay na po kayo ng board. Tumango siya, ngunit bago pumasok, bigla niyang naalala ang namumulang mga mata ni Julia nung nakaraang gabi. Hindi niya maintindihan. Bakit parang gusto niyang siguraduhin lagi itong okay? Kinagabihan, malakas ang ulan. Kulog, kidlat, abala ang lahat sa mansyon. Biglang napansin ni Aling Nena. Nasaan si Julia? Napalingon ang lahat. Sabi niya kukuha lang siya ng sinampay. Nanlaki ang mata ni Doña Corazon. Naku, ang lakas ng ulan. Sa likod ng mansyon, pinilit na kinukuha ni Julia ang mga kumot na nakasampay. Konti na lang, sayang ang Fabcon. Biglang umihip ang malakas na hangin. Lumipad ang isang kumot. Ay! Tumakbo siya. Ngunit nadulas siya sa basang damuhan. Bago pa siya tuluyang bumagsak, may matibay na braso ang umawak sa kanyang baywang. Anong ginagawa mo rito? Napatingala si Julia. Si Joshua. Basang-basa rin ito sa ulan. Sir, sinusundo ko po yung kumot. Tignan mo nga sarili mo. Gumiti si Julia. Okay lang po. Sanay naman ako mabasa. Napabuntong hininga si Joshua. Ikaw talaga. Biglang dumagundong ang malakas sa kulog. Napasinghal si Julia. Hindi niya namalayang. Napayakap siya kay Joshua. Tahimik ang paligid. Tanging ulan lang ang bumabagsak. Napansin ni Julia ang ginawa niya. Dahan-dahan siya lumayo. Sir, sorry po. Hindi nagsalita si Joshua. Sa halip,
Hinubad dito ang suot niyang coat at ipinatong sa balikat ni Julia. Lalamigin ka. Kayo po. Ayos lang ako. Pero yan ang utos. Napangiti si Julia. Masungit talaga. Tapos sweet pala. Bahagyang natawa si Joshua. Huwag kang masanay. Napangiti rin si Julia. Mukhang huli na, sir. Sa loob ng bahay, pagkapasok nila, inabutan sila ni Doña Corazon. Ay, Diyos ko! Pareho kayong basang-basa. Napatingin na matanda sa kote Joshua na nakabalot kay Julia. Napangiti siya ng palihim. Makalipas ang ilang oras, nagkaroon ng brownout. Madilim ang buong mansyon. Nagkandila ang mga kasambahay. Tahimik na nakaupo sina Julia at Joshua sa sala. Habang nakikinig sa ulan, biglang nagsalita si Julia. Sir? Takot po ba kayo sa kulog? Hindi. Kasi ako, konti. Talaga? Tumango siya. Nung bata ako, kapag kumukulog, niyayakap ako ng nanay ko. Sandaling natahimik si Julia. Miss ko na siya. Tahimik na nakinig si Joshua. Pagkatapos ng ilang sandali, mahina siyang nagsalita. Namiss ko rin yung mama ko. Nagulat si Julia. Ngayon lang siya narinig magsalita tungkol sa pamilya. Namayapa siya nung 23 ako. Mahina niyang sabi. Simula noon, tinuruan ko sarili kong huwag masyadong magpakita ng emosyon. Kasi kapag naging mahina raw ang CEO, maraming mananamantala. Tahimik na tumingin si Julia sa kanya. Sir, mali sila. Napalingon si Joshua. Hindi kahinaan ng umiyak. Hindi rin kahinaan ng magmahal. Ang tunay na mahina, yung taong nananakit ang taong totoong nagmamahal sa kanya. Alam ni Joshua kung sino ang tinutukoy ni Julia. Si Leo. Tahimik niyang tinitigan ng babae. Sa unang pagkakataon, may gusto siyang sabihin. Julia. Po? May papangako ako. Napakunot noo siya. Ano po? Huminga ng malalim si Joshua. Habang sinasayaw ng liwanag ng kandila ang kanilang mga mukha, marahan niyang sinabi. Habang nasa poder kita, walang sino man ang muling magpapayak sa'yo nang walang kapalit. Naluha si Julia, ngunit gumiti siya. Huwag niyo pong ipangakong bagay na hindi niyo kontrolado. Umiling si Joshua. May kontrol ako sa isang bagay. Ano po? Sa sarili ko. At sisiguraduhin kong hindi ako magiging katulad ni Leo. Hindi na nakapagsalita si Julia. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na lang paghanga ang naramdaman niya. May kung anong marahang kumatok sa puso niyang matagal nang isinara. Ngunit sa kabilang dako ng syudad, isang envelope ang inilapag ni Attorney Teresa Mesa. Finally, napangiti siya. Nakuha na natin ang orihinal na kopya ng testamento. At nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, hindi lang pala pineke ang pirma. Pinalitan din nilang buong huling pahina ng testamento. Maagang dumating si Julia sa law office ni Attorney Teres. Pagpasok pa lang niya, napansin niyang nakangiti ang kaibigan. At kilalang kilala niya ang ngiting iyon. Ngiti iyon ni Teres kapag may malaking balitang dala. Hoy! Sabi ni Julia habang umuupo. Bakit parang nanalo ka sa loto? Napangiti si Teres. Mas maganda pa sa loto. Nanlaki ang mata ni Julia. Huwag mo sabihin, nahuli na sila? Umiling si Teres. Hindi pa. Pero malapit na. Inilapag niya ang dalawang makapal na folder sa mesa. Julia, gusto kong huminga ka muna ng malalim. Napatawa si Julia. Bakit? May exam ba? Hindi, baka himatayin ka. Napailing si Julia. Ang drama mo. Binuksan ni Teres ang unang folder. Ito yung kopyang pinakita sa'yo ni Attorney Reyes. Tumango si Julia. At ito naman, inilabas niyang isa pang dokumento. Ang orihinal na testamento. Tahimik na nagumpara si Julia. Pareho ang unang mga pahina. Pareho ang format. Pareho ang pirma. Ngunit pagdating sa huling pahina, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi. Mahina niyang bulong. Magkaibang nilalaman. Sa orihinal na testamento, nakasaad ng lahat ang personal na ari-arian ni Leo ay mapupunta sa legal na asawa niya si Julia. At kung sakaling magkaroon ng anak si Leo sa labas ng kasal, hindi ito automatikong magiging tagapagmana ng walang legal na proseso.
Napahawak si Julia sa bibig. Ibig sabihin, tumango si Teres. Pinalitan nilang huling pahina at pineke ang dokumento. Tahimik ang buong opisina. Unti-unting pumatak ang luha ni Julia. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa katotohanan. Hanggang sa huling sandali, hindi pa rin tumigil sina Isabel at Attorney Reyes sa panloloko. Maya-maya, may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang matandang lalaki. Naka-gray na polo. May dalang maliit na kahon. Attorney, sabi nito. Nahanap ko ng hinahanap niyo. Lumapit si Teres. Salamat, Mang Ernesto. Binuksan niyang kahon. May lumang USB drive. Ano yan? Tanong ni Julia. Napangiti si Teres. Backup files ng opisina ni Attorney Reyes. Kasama rito yung CCTV at email records. Pag-uwi ni Julia, tahimik siyang naglalakad sa hardin. Napansin agad siya ni Joshua. Hindi niya kailangang magtanong. Kitang-kita niyang may iniisip ang babae. Lumapit siya. Anong sabi ng abogado mo? Napatingin si Julia. Ngumiti siya. May magandang balita. Nanalo ba tayo? Napangiti si Julia. Hindi pa. Pero malapit na. Tahimik na tumango si Joshua. Good. Natawa si Julia. Good lang? Ano pa bang gusto mo sabihin ko? Hindi ko alam. Baka naman, congratulations Julia. Libre kita ng ice cream. Napatingin si Joshua. Ice cream? Opo. 3 tiba. Napailing ang CEO. Patatagaw talaga kayo mga babae. Napasinghal si Julia. Hoy, huwag niyo po lahatin. 2 timba lang. Hindi napigilan ni Joshua. Napatawa siya. Hindi na yung bahagyang ngiti, kundi isang totoong mahinang tawa. Natigilan si Julia. Nanlaki ang mata niya. Sir, ano? Tumawa kayo. Tahimik na umubo si Joshua. Hindi no? Tumawa kayo. Hindi. Liar. Napailing na lang ang lalaki. Sa may veranda, tahimik na pinapanood sila ni Doña Corazon. Napangiti siya. Mahina niyang bulong. Salamat. Matagal ko nang hindi naririnig ang tawa ng apo ko. Habang naghahanda si Julia ng tsaa para kay Doña Corazon, may kumatok sa pintuan ng mansyon. Pagbukas ng butler, nanlaki ang mata nito. Sir, nandito po si Leo Monteverde. Natigilan si Julia. Maging si Joshua ay napalingon. Pumasok si Leo. Mukha itong pagod. Pero seryoso. Diretso itong lumapit kay Julia. Pwede ba kita makausap? Bago pa makasagot si Julia, tumayo si Joshua. Malamig ang boses ito. Kung tungkol ito sa panloloko mo, dito ka na magsalita. Tahimik na nagkatinginan ang dalawang lalaki. Huminga ng malalim si Leo. Sige, dito na lang. Tumingin siya kay Julia. May luha sa mga mata. Julia, may isang bagay kang hindi alam. Tahimik ang buong sala. Anong bagay? Mahina ang boses ito. Hindi ako gumawa ng testamento. At may taong gusto rin pumatay sa akin. Biglang nanigas ang lahat. Maging si Attorney Teres na kararating lamang sa mansyon ay napatingin kay Leo. Nanlaki ang kanya mga mata. Anong sinabi mo? Napayuko si Leo. Ang aksidente, hindi aksidente. Tumigil ang mundo ni Julia. At maging si Joshua ay napahigpit ang pagkakakuyom ng kamao. Kung totoo ang sinasabi ni Leo, ibig sabihin, mas malaki pang sabuatan kaysa sa inaakala nilang lahat. Nabalot ng katahimikan ng sala ng Villanueva Mansion. Walang nagsasalita. Lahat ay nakatingin kay Leo. Si Joshua naman ay naka-cross arms, malamig ang titig. Patunayan mo. Maikli ngunit matigas itong sabi. Huminga ng malalim si Leo. Alam kong wala na kayong dahilan para paniwalaan ako. Tama. Mabilis sa sagot ni Joshua. Dahil sinungaling ka. Napayuko si Leo. Hindi ko itatanggi, marami akong kasalanan. Pero sa pagkakataong ito, nagsasabi ako na totoo. Tahimik na nakatingin si Julia. Hindi na siyang babaeng madaling magpadala sa luha ng dating asawa. Kung ang salita, Leo. Nasa ng ebidensya? May inilabas itong maliit na brown envelope. Inilihim ko to.
Ito ang dahilan kung bakit gusto nila akong patahimikin. Binuksan ni Attorney Teres ang sobre. May dashcam memory card, may mga larawan, at isang resibo mula sa talyer. Nakuha ko ito ilang araw bago ako naaksidente. Sabi ni Leo. Nalaman kong may nagpakialam sa preno ng sasakyan ko. Nanlaki ang mata ni Teres. Brake fluid line. Sinadya itong putulin. Tahimik na napamura ang matandang butler. Ibig sabihin, may nagtangkang pumatay kay Sir Leo. Tumango si Leo. At alam ko kung sino yung huling taong gumamit ng kotse. Sino? Tanong ni Julia. Napapikit si Leo. Si Isabel. Muling bumalik sa isip ni Leo ang nangyari 2 araw bago ang aksidente. Love, ngumiti noon si Isabel. Ako na yung magpapalinis ng kotse mo. Wag na. Ako na. Pinilit ito. Hindi niya yun pinansin. Akala niya noon lambing lang. Hindi niya alam na maaaring yun na pala ang simula ng plano laban sa kanya. Natatakot na siguro siya. Sabi ni Leo. Kaya gusto niya rin niya akong alisin. Tahimik na nagsalita si Teres. Hindi lang siya. Lahat ang makikinabang sa peking testamento. Napatingin si Joshua. Attorney Reyes. Tumango si Teres. Malamang. Tumunog ang cellphone ni Teres. Hello? Nanahimik ang lahat habang nakikinig siya. Makalipas ang ilang segundo, nanlaki ang kanya mga mata. Ano? Sige, papunta na kami. Pagkababa niya ng tawag ay seryosong kanya mukha. May witness. Sino? Tanong ni Julian. Dating mekanik ni Attorney Reyes. Handa na siyang tumestigo. Magkasabay na naglakad sina Joshua at Julia papunta sa sasakyan. Tahimik si Julia. Napansin yun ni Joshua. Naguguluhan ka. Hindi yun tanong. Pahayag. Tumango si Julia. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Galit pa rin ako kay Leo pero kung totoong sinasabi niya, biktima rin pala siya. Tahimik na binuksan ni Joshua ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Pagkaiba yung pagiging biktima at pagiging tapat. Napatingin si Julia. Hindi mabubura ang ginawa niya sa'yo. Pero hindi rin natin hahayaang may inosenteng makulong sa kasalanan hindi niya ginawa. Napangiti si Julia. Yan ang gusto ko sa inyo. Ano? Fair. Hindi kayo madaling humusga. Napailing si Joshua. Nagkamali ka. Bakit? Tama lang humusga kapag may sapat na ebidensya. Napatawa si Julia. Kaya pala CEO kayo. Bakit? Kasi kung ako CEO, baka first day pa lang. Lahat ng empleyado may libreng fishbowl. Hindi napigilan ni Joshua. Napailing ito habang bahagyang natatawa. Hindi negosyong itatayo mo. Fiesta. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napansin ni Joshua na nakatitig lang si Julia sa bintana. Anong iniisip mo? Tinatanong ko yung sarili ko. Kung hindi ako niloko ni Leo, hindi kita makikilala. Tahimik ang sasakyan. Pagkaraan ng ilang segundo, mahina ring nagsalita si Joshua. At kung hindi kita nakilala, baka hanggang ngayon, hindi pa rin ako marunong umiti. Unti-unting napalingon si Julia. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Pareho silang napangiti. Walang mali siya, walang pangako. Pero pareho nilang naramdaman na may unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Sa kondo ni Isabel, galit na galit itong naglalakad. Hindi pwedeng mabuhay si Leo! Sigaw niya. Kapag nagsalita siya, tapos na tayo! Malamig na ngumiti si Attorney Reyes. Huwag kang mag-alala. Bukas, hindi na siya makakarating sa korte. Natahimik si Isabel. Anong ibig mo sabihin? May inalabas ang abogado na cellphone. Tumawag siya sa isang hindi kilalang numero. Trabaho na. Ito na ang huling beses. Pagkababa niya ng tawag, mabagal siyang umiti. At sa kabilang linya, may isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang tumanggap ng utos. Mahigpit itong hinawakan ng manibela ng motorsiklo. Target niya, si Leo. Maagang-maaga pa lamang, abala na sina Attorney Teres, Julia,
Joshua at Leo. Ngayong araw nila kakausapin na dating mekanikong handang tumestigo laban kina Isabel at Attorney Reyes. Kung magsasalita ang testigo, mabubuksan ang buong katotohanan. Tahimik ang biyahe. Si Joshua ang nagmamaneho. Katabi niya si Julia. Sa likod naman ay sina Leo at Attorney Teres. Biglang nagsalita si Julia. Sir, kabado po ba kayo? Hindi. Sabi na nga ba? Bakit? Kasi ako, parang gusto ko nang umuwi. Napangiti si Teres. Normal lang yan. Ngunit si Joshua ay hindi mapakali. Kanina pa niya napapansin, may isang itim na motorsiklo ang paulit-ulit na sumusunod sa kanila. Sinilip niya ito sa rear view mirror. Pareho pa rin. Iisang rider, nakaitim na helmet. Attorney, mahinang sabi ni Joshua. Lumipat muna kayo ng ruta. Napakunot noo si Teres. Bakit? May sumusunod sa atin. Tahimik ang loob ng sasakyan. Napatingin din si Leo sa likuran. Nanlaki ang mata niya. Siya. Bakit? Siyang lalaking nakita ko sa parking lot bago ako naaksidente. Napahigpit ang hawak ni Joshua sa manibela. Sa bantala. Sa isang abandonadong warehouse. Naghihintay ang witness na si Ramon, dating mekaniko ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Attorney Reyes. Paulit-ulit siyang tumitingin sa relo. Kailan ba sila darating? Biglang tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Hello? Mahina ang boses sa kabilang linya. Kapag nagsalita ka, hindi lang ikaw ang mamamatay. Namutla si Ramon. Biglang bumilis ang takbo ng motorsiklo. Tumabi kayo! Sigaw ni Leo. Ngunit huli na. Isang malakas sa putok ang umaningaw-ngaw. Nabasag ang likuran sa lamin ng SUV. Napasinghal si Julia. Joshua! Mabilis na yumuko si Joshua habang patuloy na minamaneho ang sasakyan. Isa pang putok. Tinamaan ang gilid ng sasakyan. Nagkagulo sa loob. Yumuko kayong lahat! Sigaw ni Joshua. Mabilis niyang iniwas ang sasakyan sa isang delivery truck. Halos sumalpok sila. Ngunit nailigtas niya ang lahat. Pagkakita niyang may bakanting daan, agad siya lumiko papasok sa parking area ng isang police outpost. Nang makita ng rider ang mga pulis, mabilis itong tumakas. Matapos ang insidente, humihingal si Julia. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi niya namalayang hawak na pala niya ang manggas si Joshua. Sir, mahina niyang sabi. Ayos lang po ba kayo? Tubango ito. Ayos ako. Nasugatan kayo. May manipis sa sugat sa noo ni Joshua dahil sa nabasag na salamin. Agad siyang kumuha ng panyo. Sandali. Marahan niyang pinunasan ng dugo sa noo nito. Tahimik lang si Joshua. Hindi siya sanay na may nag-aalaga sa kanya. Masakit ba? Tanong ni Julia. Hindi naman. Nagsisinungaling kayo. Bakit? Kasi nangingiti kayo kahit sugatan. Napailing si Joshua. Ikaw talaga. Isang tahimik na sandali habang inaasikaso ni Teres at Leo mga pulis. Naiwan sa isang tabi sina Julia at Joshua. Tahimik, mahina ang ulan. Biglang nagsalita si Joshua. Kanina, natakot ako. Napatingin si Julia. Akala ko para sa inyong bala. Umiling si Joshua. Natakot ako na baka ikaw yung tamaan. Nanlaki ang mata ni Julia. Hindi siya agad nakapagsalita. Ngayon lang niya narinig ang isang lalaking magsabi ng ganoon sa kanya. Hindi dahil obligasyon, hindi dahil kasal sila, kundi dahil mahalaga siya rito. Sa kabilang panig, galit na galit si Isabel. Alpaka! Sigaw niya sa telepono. Paano sila nakaligtas? Malamig na sumagot si Attorney Reyes. Huminahon ka. Hindi ako hihinahon! Kapag nagsalita ang mekaniko, tapos na tayo. Tumahimik ito pagkatapos ay ngumiti. Pero hindi pa. Bakit? Dahil nasa atin pang pinakamahalagang alas. Napakunot noo si Isabel. Ano? May inalabas itong isang sealed envelope. Nakasulat dito ang pangalan ni Julia
At sa loob nito ay isang dokumentong kayang tuluyang wasakin ang pagkatao ni Leo at ilantad ang tunay na motibo ng kanilang sabwatan. Ngunit hindi pa nila alam, may isa pang taong lihim na nagmamasid sa kanilang dalawa. At hawak nito ang cellphone na nagre-record ng lahat ng kanilang usapan. Kinabukasan, mahigpit ang seguridad sa Villanueva Mansion. May mga pulis na nagbabantay sa labas. Maging si Doña Corazon ay nag-aalala. Joshua, napalingon ang apo niya. Huwag mong hayaang umalis mag-isa si Julia. Tumango ito. Hindi ko siya pababayaan. Tahimik na napangiti ang matanda. Hindi na niya kailangang itanong. Kitang-kita na sa mga mata ng apo niya ang pag-alalang hindi niya kailanman pinakita sa ibang tao. Abala si Julia sa kusina. Naghahanda siya ng almusal. Pagpasok ni Joshua, nakita niyang may suot itong apron na may malaking nakasulat. Best kasambahay in the universe. Napatas ang kilay niya. Bakit ganyan yung apron mo? Napangiti si Julia. Regalo po ni Lola. Hindi ka ba nahiya? Hindi po. Bakit? Kasi totoo naman eh. Napailing si Joshua. May award ka na pala. Sabi nito. Opo. Self-awarded. Napatawa si Joshua. Narinig iyon ng mga kasambahay. Nagkatinginan silang lahat. Bumulong si Aling Nena. Nako, hindi na talaga maililihim. Ano? Unti-unti nang bumabalik ang dating Sir Joshua. Habang nag-aalmusal, tumawag si Attorney Teres. Julia, ano yon? May gusto akong ipakita sa inyong dalawa. Pagdating nila sa law office, nakahanda ng laptop. May anonymous sender, sabi ni Teres. Ipinadala ito kanina madaling araw. Pinindot niya ang play. Lumabas sa screen ang CCTV footage mula sa parking lot ng condominium ni Isabel. Makikita doon sina Isabel at Attorney Reyes. Malinaw ang kanilang usapan. Kapag nagising si Leo, siguradong magsasalita siya. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya makakarating sa korte. Pagkatapos, may inabot na makapal na sobre ang abogado sa isang lalaking nakaitim na jacket. Pareho lalaki nakita nilang sumusunod sa kanila nung isang araw. Nanlaki ang mata ni Julia. Ito na, mahinang sabi ni Teres. Ang ebidensya mag-uugnay sa kanila sa tangkang pagpatayan. Tahimik si Joshua. Sigurado bang authentic ang video? Tumango ang investigador. Na-verify na namin. May dahilan na tayong humiti. Sabi ni Teres. Malapit na tayong manalo. Paglabas sila ng opisina, napansin ni Joshua na tahimik si Julia. Bakit? Napatingin ito sa kanya. Masaya ako. Pero natatakot pa rin ako. Bakit? Paano kung may mangyari ulit? Hindi agad sumagot si Joshua. Sa halip, marahan niyang hinawakan ng kamay ni Julia. Hindi mahigpit, hindi rin mapusok. Sapat lang para ipadama. Nandito lang ako. Nagulat si Julia. Napatingin siya sa magkahawak nilang kamay. Unti-unti siya napangiti. Sir, kung lagi niyo akong hahawakan, baka mapagkamalan talaga tayo mag-asawa. Bahagyang ngumiti si Joshua. May problema ba dun? Namulang pisngin ni Julia. Ay, may pa-follow up pala. Habang naglalakad sila sa labas, may isang batang lalaking lumapit. Kuya! Bakit? Tanong ni Joshua. Inyo po ba si ate? Napasinghap si Julia. Hindi, ngumiti ang bata. Akala ko asawa niyo. Tahimik si Joshua. Tinignan niya si Julia. Pagkatapos ay tumingin ulit sa bata. Hindi pa. Nanlaki ang mata ni Julia. Hindi pa? Natawa ang bata at tumakbo palayo, habang si Julia ay nakatayo lang, parang hindi makapaniwala sa narinig. Sir, kayo talaga. Ngunit napansin niyang hindi na seryoso ang mukha ni Joshua. May banayad ang ngiti itong nakatingin sa kanya. Mahangin ang gabi. Magkatabi silang nakatayo sa veranda. Tahimik, pinagmamasdan ng mga bituin. Julia, po, may tatanong ako. Sige po. Kapag natapos na lahat ng ito, ano yung una mong gagawin? Ngumiti si Julia. Matutulog. Napakunot noo si Joshua. Yun lang? Opo. Bakit?
Kasi ilang buwan na akong pagod. Tapos, tapos, gigising ako at magsisimula ulit. Tahimik na tumango si Joshua. Magandang plano. Ikaw naman, sir. Matagal bago siya sumagot. Gusto kong subukan mabuhay. Hindi lang para sa trabaho. Napangiti si Julia. Magaling. Progress yan. Biglang umihip ang malamig na hangin. Napapikit si Julia. Nawalan siya ng balanse na bahagi. Agad siyang nasalo ni Joshua. Napakalapit ng kanilang mga mukha. Pareho silang natigilan. Nagtagpong kanilang mga mata. Unti-unting yumuko si Joshua. Parang gusto niyang halikan si Julia. Ngunit bago pa mangyari yon, tumunog ang cellphone ni Teres. Agad silang napaatras. Sinagot ni Julia ang tawag. Pagkarinig pa lamang niya sa unang sinabi ni Teres, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Ano? Nabahala si Joshua. Ano nangyari? Mahina ang boses si Julia. Nakawala si Isabel at nawawala rin si Atty. Reyes. Nagkatinginan silang dalawa. Alam nilang hindi yon simpleng pagtakas. Nagsisimula pa lamang ang pinakamapanganib na laban. 6:00 pa lamang ng umaga, tahimik ang Villanueva Mansion. Abalang mga kasambahay sa paghahanda ng almusal. Si Julia naman ay may hawak na basket. Lola, sigaw niya mula sa kusina. Bibili lang po ako ng pandesal. Lumabas si Doña Corazon. Huwag kang magtatagal. Opo. Lumapit si Joshua. Ako nang bibili. Napailing si Julia. Nako sir, isang CEO bibili ng pandesal? Baka pagdating nyo, stocks nang binenta sa inyo. Napailing si Joshua. Maghintay ka, hatid kita. Napangiti si Julia. Sir, 5 minuto lang po. Malapit lang. Bago pa siya mapigilan, nakalabas na siya ng gate. Napabuntong hininga si Joshua. Ay, matigas talagang ulo. Paglabas si Julia dalang mainit-init na pandesal. May isang puting van ang huminto sa tabi niya. Akala niya'y delivery vehicle lang. Ngunit biglang bumukas ang pinto. May 2 lalaking naka-face mask ang bumaba. Miss Julia! Napalingon siya. Sino po kayo? Hindi na sila sumagot. Bigla siyang hinila. Ano ba? Bitawan niyo ako! Nagpumiglas siya. Tinadyakan pa niyang isa. Aray! Hoy! Hindi ako sako na bigas! Huwag niyo akong buhatin! Sa gitna ng kaguluhan, naibato niya ang hawak niyang supot ng pandesal. Tumilapon ang mga tinapay sa kalsada. Kahit ang isa sa mga kidnapper ay napatingin sa nagkalat na tinapay. Boss, babalikan ba natin? Manahimik ka! Galit na sigaw ng kasama nito. Sa loob lamang ng ilang segundo, naipasok si Julia sa van. Mabilis itong humarurot. Eksaktong paglabas si Joshua, napansin niyang nakakalat ang mga pandesal sa harap ng gate. May natapong basket at ang cellphone ni Julia. Nalaki ang mga mata niya. Julia! Dinampot niya ang cellphone. Nanginginig ang mga kamay niya. Lumabas ang gwardya. Sir, may nakita po kaming puting van. Wala po kami nakitang plate number. Hindi na nagsalita si Joshua. Agad niyang tinawagan si Teres. Attorney, kinuha nila si Julia. Tahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay mabilis na sumagot si Teres. Huwag kang kikilos na mag-isa. Hindi pwede. Papunta na kami. Nakatali ang mga kamay ni Julia, pero hindi ang bibig niya. Kayo talaga, sabi niya. Pwede namang magtanong na maayos. Bakit kidnapping agad? Tahimik ang mga lalaki. Kung ransom ito, warning lang ha, wala akong pera, wala rin akong GCash. Napatingin ang driver sa kasama. Boss, ang ingay. Baka maling babae nakuha natin. Napairap si Julia. Hoy, tamang babae, mali lang yung timing. Huminto ang van sa isang lumang bodega. Pagbukas ng pinto, isang pamilyar na boses ang narinig ni Julia. Welcome! Nadigas siya. Unti-unti siyang napalingon. Isabel, nakasuot ng mamahaling damit ang babae, ngunit puno ng galit ang mga mata. Hindi ka talaga mamatay-matay. Ngumiti si Julia. Ayaw kasi akong kunin ni Lord. Baka ikaw yung hinihintay. Galit na lumapit si Isabel. Sinampal niya si Julia. Napahaling ang mukha nito. Tahimik lang si Julia.
Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingin kay Isabel. Sampa lang? Akala ko ba matapang ka? Mas lalong nagalit si Isabel. Hindi mo pa rin alam kung kailan tatahimik. Ngumiti si Julia. Hindi, kasi allergic ako sa kabet. Sa loob ng SUV, mabilis ang pagpapatakbo ni Joshua. Katabi niya si Teres. Nasa likod naman sina Leo at 2 pulis. Biglang tumunog ang cellphone ni Joshua. Unknown number. Sinagot niya. Joshua, mahinang tumawa si Isabel. Kung gusto mong makita ng buhay si Julia, mag-isa kang pumunta. Ipapadala kong lokasyon. Kapag may kasama kang pulis, siyang magbabayad. Naputol ang tawag. Mahigpit na kumuyom si Joshua. Napansin niyo ni Leo. Akong punteryang una nila. Hindi. Malamig na sagot ni Joshua. Ngayon si Julia na. Tahimik ang sasakyan. Pagkaraan ng ilang segundo, huminto si Joshua sa gilid ng kalsada. Tinignan niya si Teres. Attorney, alam ko sasabihin mong huwag, pero pupunta ako. Baliw ka ba? Posibleng bitag yun. Tumango si Joshua. Alam ko, pero kung ako nasa kalagayan ni Julia, hindi rin siya magdadalawang isip na iligtas ako. Tahimik si Teres. Alam niyang wala nang makakapigil sa CEO. Sa unang pagkakataon, hindi na ito kumikilos bilang isang negosyante. Kumikilos na ito bilang isang lalaking umiibig. Sa loob ng abandonadong bodega, tahimik na nakaupo si Julia. Sa kabila ng takot, pinili pa rin niyang umiti. Mahina niyang ibinulong sa sarili. Joshua, huwag kang pupunta. Ayoko may mangyari sa'yo. Ngunit hindi niya alam, sa mismong sandaling yun, palapit ng sasakyan ni Joshua. Handa siyang isugal ang sariling buhay para sa babaeng tuluyang nagpagising sa pusong matagal niyang sinara. Mahina ang patak ng ulan. Nakatayo si Joshua sa labas ng isang abandonadong bodega. Tahimik, madilim. May isang ilaw lamang na kumikislap sa loob. Huminga siya ng malalim. Bago siya bumaba ng sasakyan, ay tinawagan niya si Attorney Teres. Attorney, nandito na ako. Huwag kang papasok, mariing sabi ni Teres. 5 minuto, parating ng SWAT. Umiling si Joshua. Wala na ako 5 minuto. Pinatay niya ang tawag. Sa loob ng bodega, nakatali pa rin si Julia sa isang upuan. Pagpasok ni Joshua, agad silang nagkatitigan. Sir! Sigaw ni Julia. Bakit kayo pumunta? Tahimik na ngumiti si Joshua. Sinundo kita. Naluha si Julia. Ang tanga niyo naman. Sinabi ko nang huwag eh. Tanga rin naman ako. Mahina niyang sagot. Kaya bagay tayo. Kahit nangingilid ang luha ni Julia, napatawa pa rin siya. Ganito ba talaga kayo magbiro? Oo, para hindi ka matakot. Mabagal siyang pumalakpak. Lumabas si Isabel. Ang sweet naman. Lumuhod ka. Malamig niyang utos kay Joshua. Hindi ito kumilos. Joshua! Sigaw ni Julia. Wag! Ngunit, dahan-dahang lumuhod ang CEO. Nagulat maging si Isabel. Ay, wow! Hindi ko akalaing ganito kakatapang. Tahimik lang si Joshua. Palayain mo siya. Tapos ako na lang. Nanlaki ang mata ni Julia. Hindi! Sir! Huwag niyo pong gawin yan! Ngunit hindi siya pinansin ni Joshua. Lumapit si Isabel. Hindi ko naman talaga gustong pera lang. Gusto kong mawala kayong dalawa. Biglang may bumukas sa pinto. Pumasok si Attorney Reyes. May hawak itong baril. Late ka, sabi ni Isabel. May inayos lang. Ngumiti ang abogado. Pagkatapos ay itinutok ang baril. Hindi kay Joshua, kundi kay Leo na kararating lamang kasama sina Teres at ang mga pulis sa kabilang pasukan. Leo! Sigaw ni Julia. Napalingon ng lahat. Galit na galit si Leo. Isabel, tama na! Tumawa si Isabel. Tama na? Pagkatapos mo sirain ang buhay ko? Napatawa si Leo na mapait. Ikaw ang sumira sa sarili mo! Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagpaputok si Attorney Reyes. Ngunit bago pa tumama ang bala, mabilis na tinulak ni Joshua si Julia palayo. Kasabay nito, tumama ang bala sa kaliwang balikat ni Joshua.
Sir! Sigaw ni Julia. Napaluhod si Joshua. Agad siya niyakap ni Julia. Diyos ko! Sir! Dugo! Dumurugo kayo! Mahina lang umiti si Joshua kahit namumutla na. Ayos lang. Hindi! Hindi kayo ayos! Nanginginig ang boses si Julia habang pinipisil ang sugat nito para pigilan ang pagdurugo. Pulis! Ibagsak ang mga barel! Sunod-sunod na pumasok ang mga operatiba. Nagkagulong buong bodega. Tinangkan tumakas si Isabel. Ngunit sinalubong siya ni Atty. Teres. Saan ka pupunta? Sinubukan ni Isabel na sampalin siya. Ngunit mabilis na naagaw ni Teres ang kanyang kamay. Isabel Cruz, inaaresto kita. Para sa estapa, pamemeke ng testamento, pagtatangkang pagpatay, at kidnapping. Samantala, si Atty. Reyes ay tinangkan tumakas sa likurang pinto. Ngunit sinalubong siya ni Leo. Hindi ka na makakatakas. Nag-agawan sila ng baril hanggang sa dumating ang mga pulis. Tuluyan siyang naaresto. Habang sinasakay si Joshua sa ambulansya, mahigpit ang hawak ni Julia sa kanyang kamay. Huwag kayong pipikit. Umiiyak niyang sabi. Naririnig niyo ba ako? Marahan siyang tumango. Julia. Po. Mahina na ang boses si Joshua. May gusto akong sabihin. Huwag muna. Pagdating na lang natin sa ospital. Ngumiti siya. Hindi. Ngayon. Tumulo ang luha ni Julia. Sige. Huminga ng malalim si Joshua. Nung una, naisip kong tutulungan lang kita. Pero habang tumatagal, ikaw na nagiging tahanan ng puso ko. Napahagulgol si Julia. Huwag niyo po sabihin yan. Bakit? Kasi kapag may nangyari sa inyo, hindi ko kakayanin. Mahina niyang pinisilang kamay ni Joshua. Joshua! Ngayon lamang niya ito tinawag sa unang pangalan. Hindi na, sir. Please, lumaban ka. Marahan siyang umiti. Kapag ikaw humihiling, wala akong balak sumuko. Nakangiting pumikit si Joshua habang sinasara ng mga paramedic ang pinto ng ambulansya. Naiwan si Julia sa labas, habang umiiyak. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya umiiyak dahil sa pagtataksil. Umiiyak siya dahil natagpuan na niya ang lalaking handang isugal ang sariling buhay para sa kanya. Lumipas ang 3 linggo, ganap nang gumaling si Joshua. Bagamat may benda pa rin ang kanyang balikat, pilit na siyang bumalik sa trabaho. Ngunit may isang bagay na hindi nagbago. Araw-araw, hinahatid niya si Julia sa law office. At araw-araw din, si Julia ang nagpapaalala. Joshua, napangiti ang lalaki. Ngayon wala nang sir. Ano? Bawal munang mabibigat ha? Doktor ka ba? Hindi. Kasambahay. Tapos, temporary nurse mo. Napailing si Joshua. Ang kulit mo. Ngumiti si Julia. Pero gusto mo. Hindi na sumagot si Joshua. Ngunit ang malitang ngiti sa labi niya, sapat na. Punong-puno ang courtroom. Nandoon ang media, mga empleyado ng Monteverde Group, mga board members, at maging ang mga dating kaibigan ni Leo at Isabel. Tahimik na magkatabing nakaupo sina Julia at Joshua. Mahigpit ang hawak ni Joshua sa kamay ni Julia. Napansin niyo ni Teres. Mahina siyang napangiti. Tumayo si Atty. Teres. Kagalang-galang na hukom. Ihahain po namin ang mga sumusunod na ebidensya. Isa-isang ipinakita ang orihinal na testamento, pekeng huling pahina, resulta ng forensic examination sa pirma, bank records, CCTV video, audio recordings, dashcam footage, testimonya ng mekaniko. Tahimik ang buong courtroom. Tinawag si Ramon. Mr. Ramon, sino nagutos sa putulin ng brake line ng sasakyan ni Leo? Napalunok siya. Unti-unti niyang itinuro si Atty. Reyes. Siya po. Nagkagulong courtroom. Tumutol kami. Sigaw ng abogado ni Reyes. Ngunit agad na nagsalita si Teres. Hindi lamang po siya nagutos. May inilabas siyang bagong video. Makikita doon si Isabel. Malinaw ang boses ito. Kapag nawala si Leo, sa akin mapupunta ang lahat. Nanlaki ang mata ni Isabel. Hindi totoo yan! Ngunit,
May sumunod pang video. Makikita naman siyang nagbibigay ng pera sa gunman. Tahimik ang buong hukuman. Tumayo si Teres. Isa pa po. Ipinapakita rin namin ang medical records ni Leo. Napakunot noong huko. Anong kaugnayan nito? Huminga ng malalim si Teres. Ito po yung magpapatunay na hindi maaring maging ama si Leo ng batang pinagbubuntis noon ni Isabel. Nagkagulo na naman ang courtroom. Nanlaki ang mata ni Isabel. Hindi! Ngunit huli na. Opisyal na kinumpirma ng doktor ang fertility test. Tumayo si Leo. Hindi ako mabuting asawa. Diretso niyang sabi habang nakatingin kay Julia. Sinaktan ko ang babaeng tunay na nagmahal sa akin. Tumulo ang luha niya. At habang buhay kong pagsisisihan yon. Tahimik ang buong courtroom. Tumingin siya kay Joshua. Salamat dahil minahal mo siya sa paraang hindi ko nagawa. Hindi sumagot si Joshua. Bahagya lamang siyang tumango. Tumayo ang huko. Batay sa lahat ng ebidensyang iniharap, pinapawalang bisa ng hukuman ng peking testamento. Ipinabalik ang lahat ng legal na karapatan sa nagrereklamong si Julia Monteverde. At ang mga akusadong sina Isabel Cruz at Attorney Ernesto Reyes ay guilty sa kasong estapa, pamemeke ng legal na dokumento, conspiracy, kidnapping, at attempted murder. Humagulgol si Isabel. Hindi! Julia, ikaw yung may kasalanan! Tahimik lang na tumayo si Julia. Lumapit siya rito. Ngunit sa halip na gumanti, mahina lamang siyang nagsalita. Hindi akong sumira sa buhay mo. Ang kasakiman mo at ang mga desisyon mo ang gumawa niyan. Hindi na sumagot si Isabel. Habang sinusuot sa kanya ang posas, unti-unti siyang napaluha. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil wala na siyang natitirang pera, wala na siyang kapangyarihan, at wala na ring taong handang ipaglaban siya. Sinalubong ng media sina Julia at Joshua. Ma'am Julia, anong pakiramdam matapos ang desisyon ng korte? Ngumiti si Julia. Masaya, pero hindi dahil nanalo ako, kundi dahil natutunan kong hindi kailangang gumanti gamit ang galit. Mas mabasa ang katotohanan. Tahimik na tumingin si Joshua sa kanya. Hindi niya napigilang isipin. Ito ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Isang taon na lumipas. Malaki nang pinagbago ng buhay ni Julia. Hindi na siya kasambahay. Sa tulong ni Joshua at ng kanyang sariling sipag, natapos niyang ilang business management courses na matagal na niyang gustong kunin. Kalaunan, siyang namahala sa Charitable Foundation ng Villanueva Holdings, isang organisasyong nagbibigay ng scholarship sa mga mahihirap na estudyante at tulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at panloloko. Gayunpaman, hindi nagbago ang isang bagay. Makulit pa rin siya. Isang umaga, naglalakad si Joshua sa hardin habang may hawak na tablet. Nasa video meeting pa ito. Proceed with the Singapore expansion. Malamig nito'ng sabi. Send me the revised proposal this afternoon. Biglang may tumama sa balikat niya. Napalingon siya. Isang maliit na papel na bola sa kabilang dulo ng hardin. Nakatayo si Julia. May hawak pang isa. Nakangisi. Sir, sige nga. Hula niyo kung sino? Napailing si Joshua. 33 years old ka na. Opo. Pero isip mo grade 3. Tumawa si Julia. Grade 4 na po. Napailing ang mga empleyadong nakakita. Isang bumulong. Grabe, si Ma'am Julia lang talaga yung kaya mga sarkay, sir. At ang mas nakakagulat, hindi na nagagalit si Joshua. Sa halip, bahagya pa itong umiti. May isang sasakyan ang huminto sa tapat ng foundation. Bumaba rito si Leo. Simple na suot. Wala nang mamahaling relo. Wala na rin ang dating yabang. Lumapit siya kina Julia at Joshua. Pwede ba ako makausap? Tumango si Julia. Tahimik silang naglakad sa hardin. Kumusta ka na? Tanong ni Julia. Ngumiti na mapait si Leo. Nagsisimula ulit. Nagtatrabaho ko ngayon sa isang malita logistics company. Masaya ako para sa'yo. Tahimik na tumango si Leo. May dala ko. Iniabot niya isang sobre. Ano to? Donation.
Napakunot noo si Julia. Para saan? Sa foundation. Para kahit papaano, may maitama ako isang bagay sa buhay ko. Napangiti si Julia. Salamat. Huminga ng malalim si Leo. At salamat din dahil pinatawad mo ko. Umiling si Julia. Hindi kita pinatawad para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Kasi ayoko nang dalhin yung galit habang buhay. Napaluha si Leo. Masaya ako na natagpuan mo yung taong mas karapat-dapat. Napatingin siya kay Joshua. Lumapit siya rito. Iniabot ang kamay. Alagaan mo siya. Mahigpit na kinamayan siya ni Joshua. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong iyon. Tahimik na umalis si Leo. Hindi na siya lumingon. At iyon ang huling pagkakataong nagtagpo ang landas sila. Kinagabihan, lumapit ang matanda kay Julia. Anak, ano po Lola? Pwede mo ba akong samahan sa Artin? Opo naman. Pagdating niya doon, madilim. Wala naman po kayo rito. Biglang, isa-isang nagsindi ang malilit na ilaw sa hardin. Kasunod ang daan-daang puting rosas. At sa gitna, nakatayo si Joshua. Nakaitim na suit. May hawak na maliliit na kahon. Nanlaki ang mata ni Julia. Sir, gumiti si Joshua. Hindi na sir. Tahimik siya lumapit. Huminto sa harap ni Julia. Huminga ng malalim. Julia, nung una kitang makita, akala ko isa ka lang pasaway na kasambahay. Napatawa si Julia. Salamat naman. Pero habang tumatagal, ikaw yung naging tahanan ng katahimikan ko. Tinuruan mo akong tumawa, tinuruan mo akong magpahinga, at higit sa lahat, tinuruan mo akong magmahal ng walang takot. Lumuhod siya, binuksan ng maliit na kahon. Naroon na isang simpleng singsing, hindi sobrang laki, hindi rin sobrang mamahali. Ngunit pinili mismo ni Joshua. Julia, hindi ko may papangakong hindi tayo mag-aaway. Hindi ko rin may papangakong magiging perpekto ako. Pero pinapangako ko, hindi mo na kailanman mararamdamang nag-iisa ka. Will you marry me? Napahawak si Julia sa bibig. Tumutulong kanya mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, luha iyon ng kaligaya. Bigla siyang tumawa. Napakunot noo si Joshua. Bakit ka tumatawa? Humihikbi siyang sumagot. Kasi, akala ko may speech pa. Napatawa si Joshua. Pati ang mga empleyadong lihim na nanonood ay nagtawanan. Tumango si Julia. Opo, pero may kondisyon. Ano? Kapag nag-away tayo, ikaw ang unang magsasorry. Napailing si Joshua. Hindi pwede. Bakit? Ikaw kasi ang madaldal. Napatawa si Julia. Sige na nga, 50-50. Ngumiti si Joshua. Sige. Sinuot niya ang singsing sa daliri ni Julia. Pagkatapos, marahan niya itong niyakap. At sa unang pagkakataon, hinalikan niya ito sa noo. Hindi iyon halik ng bugso ng damdamin, kundi halik ng respeto, halik ng pangako, at halik ng lalaking handang piliin ang iisang babae habang buhay. Makalipas ang 6 na buwan, simple ngunit napakagandang kasal ang ginaganap. Walang engranding palabas. Mga taong tunay na nagmamahal lamang sa kanilang naroon. Habang naglalakad si Julia papunta sa altar, napangiti si Doña Corazon. Mahina niyang bulong. Salamat, dahil binalik mong ngiti ng apo ko. At habang nakatingin si Joshua sa babaeng papalapit sa kanya, naalala niyang unang araw na nagkalat sa sahig ang pink na pantulog na may maliliit na pato. Napailing siya at napangiti. Mabuti na lang, hindi ko siya pinalayas nun. Napangiti rin si Julia nang mapansin ang ekspresyon niya. Anong iniisip mo? Mahina niyang tanong. Sumagot si Joshua habang marahan niyang hinawakan ng kamay ng babaeng pinakamamahal niya. Na minsan, ang pinakamagandang bagay sa buhay, dumarating kapag hindi mo to hinahanap. At mahigpit nilang hinawakan ng kamay ng isa't isa. Handang harapin ang panibagong yugto ng kanilang buhay, hindi bilang biktima na nakaraan, kundi bilang dalawang taong piniling magmahal muli. Ang pagtataksil ay maaaring sumira ng puso, ngunit hindi nito kayang sirain ang halaga ng isang taong marunong magmahal ng tapat. Ang paghihiganti ay hindi laging tungkol sa pagpapabagsak sa mga nanakit sa atin. Kung minsan, ang pinakamagandang ganti ay ang bumangon, patawarin ang sarili,
at buksan muli ang puso para sa pag-ibig na tunay na nararapat. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli!